O, sige, ganito. Sa pangalawang topic natin, ikumpara natin, mga bossing. O, ayan. Ikumpara ho natin, mga kababayan. Yung mga umaatungal, dahil daw po binawasan ang security ng ating Vice Presidente, o ayan, nagtatampo ko kasi. Ang ating Vice Presidente ngayon, sa kasalukuyan, na si BP Sara, mga kababayan, napasulat kay Romel. Si Romel, yung malamang kaibigan niya, si Romel, mga bossing. Diba, Romel? Oh, gano'n na lang ho. Tapos, pinost nila sa public. Sabi ko, wait lang. Sana, sinend nyo na lang kay Romel. Para nang sa ganun, hindi na nabasa ng taong bayan na para ho sa akin, para ho sa akin, mga bossing, yung ganyan, kami kapag ganyan, mga emails and everything, ano po, kailangan, formal. Nandiyan yung paggalang. Di ba? Dear General Romel Marbil, yung tipong ganyan ho, mga kababayan. O kahit na minsan, kaaway mo na, i-email mo o lilihaman mo, nandoon pa din yung paggalang. Siyempre, kapag linabas mo, ipinost mo sa madlang people, ipakita mo yung pagiging vice-presidente. Vice-presidente ako Kahit anong mangyari, nandyan yung ipaparamdam ko, yung paggalang ko, yung kaayusan, yung respeto, di ba? Sa pagliham po nun, mga kababayan, naramdaman natin ang pagtatampo ho ng ating vice-presidente. Kaya na magtampo, baby. Alam niyo po talagang si Mark Ramos nagagandahan po talaga kay vice-presidente. Anyway, may kaiba nga siyang magtampo, sabi dito mga kababayan. Ex-Vice President Noli de Castro, may 6 na security, no? Galing sa PNP. 6 PNP. Dito naman po kay ex-Vice President, Jejomar Binay, mga kababayan, 5. Aba, nabawasan pa ng isa, no? Siguro sa lokal nila o yung talagang personal, merong mga dagdag na. So, okay na yan, 5 na lang. Di ba? Biruin nyo, mga single digit lang po ito, ha? Kay ex-Vice President Leni Robredo, 20. Ayan, medyo dumami. Ako, naiintindihan ko ito, mga kababayan. Bakit to? Talaga naman, kumbaga, mainit na ang politika simula nung time na yan. Di ba? Although mainit naman talaga, pero diyan na yung talagang yung tao nagiging focus na o napopokus na sa politika, mga kababayan. Kay Vice President Inday Sara Duterte, 365. Natira ho yan, natira. Kasi 433, di ba po, mga kababayan? Natira yan, 365. Hindi, 433 siguro kasama na yung mga 365. Mga kababayan. So sa madaling salita, kung galing sa PNP o kung ano man, halos 300 pa din huy. Kulang 300 kung sakali. Mainit na din ang politika dito, mga kababayan, lalo na ng panahon ng Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pero para po sa akin, exage pa din ho yung 300 plus para etong mga kagaya nila Jason Sa, Robin Padilla, Bato de la Rosa, magmukhang kawawa ang Vice Presidente natin. Lalo ho, mga kababayan, at meron tayong mga datos na naipapakitang ganito ho, mga bossing. People's Tonight, galing sa balitang People's Tonight. Ang mangyayari, imbis na kaawaan ho, at imbis makuha nila ang simpatya ng taong bayan, bumabaliktad, mga bossing. Iba ang nagiging reaksyon ng taong bayan. Saglit lang. Medyo nagtatampo pa kayo. Medyo umaarte-arte pa kayo dyan. Sandamakmak pa din naman ang natira. Sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan, ilagay mo sa isang lugar ang Vice Presidente, yung 300 plus na natira ho, sabihin mo na doon sa isang street na yon, kunyari may pagtitipon. Diba?
50 nakakalat doon sa isang street na yon. Oh, lagyan mo ng 20. Oh, lagyan mo kung para sa nasa bubungan para makita lahat. Oh, kung merong kagaya nung kay Trump. Oh, di ba? Eh yung iba pa po, saan mo pa ilalagay yun? Sa ibang kalsada, para panigurado na sabihin mo ng 5 milya na, kaya yun eh. Di ba? Masisigurado pa din. Wala naman tayong problema doon sa 300 na natira. Ang pinoproblema ho natin, mga kababayan, yung mga umaatungal na nakapaligid kay BP Sara na ang pa-effect po paawa. Di ba ma'am BMBM Otera? Di ba BM Channel? Magnate o Magnate. Marieta Borilla, ganyan Sara, maraming atraso, gusto 100 of bodyguard, sabi ni Marieta Borilla. Di ho ba mga kababayan? Doon nagkakaproblema Orlando Esperanza. Sabi niya pang 211 ako, bossing. Doon medyo nagkakaproblema mga kababayan Doon sa mga umaatungal, doon sa mga nagpapalala ng sitwasyon. Biruin mo kung ano-ano naman yung kanilang pinagsasasabi. Kesyo daw, si Jason sa OFW naman ang tirada. Di ba? OFW. Diyos ko po Lord. Si Robin Padilla, yung mga ex naman na mga taga-bundok. Di ba? Di mas inilagay mo yata sa kapahamakan ang buhay ng vice-presidente kung yun. Miski ho ang taong bayan, hindi ho umaagree. Sabi ni Musang, Taekwondo Plus, 300 police security. Actually, sobrang dami na yan. Sabi ni Sir Ed Harry, ginawang private army itong mga alaga nila. Kaya ang lakas ng loob magtawag na, kudeta. Di yan pumunta ang budget imbes sa mga mag-aaral. Sabi ni Sir Ed Harry mga bossing. No? Miski ho ang taong bayan hindi ho umaagree na kulang yung 300 plus. Ako siguro kung 20 ang natira dyan, sabihin mo ng 50 o 30 ang natira dyan, sabihin mo ng 30. Yan, sasabihin ko, siguro kasi sa panahon ngayon talagang medyo mainit at napakainit ng politika ngayon. Kaya 30, siguro kulang yan sa vice-presidente. Pero yung 300 plus pa ang tira, mga kababayan, ay naku, wag kami. No? Wag kami. Lalo na siyempre saan po kukunin yung pasahod ng 300 plus na na security? Di ho ba sa tax ng bayan din po? Kaya kayo na lang ang nagpapabagsak sa ating vice-presidente. Mga supporter ho nila, mga kababayan. Kasi nahahalata ho na pamumulitika na lang. Siyempre ho iisipin yan? Mga kilalang personalidad ho yan. Mga dikit ho. Sa vice-presidente, mga dikit ho. Kay dating Pangulong Duterte, isipin ng taong bayan? Hindi kaya inuutusan ito ng mga Duterte? Mapapaganon ho tayo. Di ba? Para sabihin na nakakaawa ang vice-presidente. Para sabihin na kawawa naman, tingnan nyo. Ginigipit ng gobyerno. Di ba? Mga kababayan. Anyway, diskarte ho nila yan Kaso wag ho nila tayong sisihin na pagdating ng araw ho, mga kababayan, pagdating ng panahon, sabihin ng taong bayan, ako, puro naman kayo pamumulitika. Wag na nga namin kayo iboto. Ganyan. Tatabangan ho ang taong bayan, mga bossing.